Good morning mga ka-hillside, mga ka-farmers. Bisita tayo sa ating pong mga tanim na mga saging sa umagang ito. Stahin natin kasi nag-start na tayo ng mag-start na tayo ng pagdidilig. At ang dahilan ay wala nang dumarating na mga ulan itong mga nakakaraang mga buwan. Kailangan nating alagaan itong ating mga saging na saba, kasi dumadami na yung pangangailangan, lalo na sa farm dito po sa mga alaga natin na to, So irrigation tayo ngayon, magdidilig tayo ngayon mga ka-hillside. Sitahin na rin natin itong ating mga itinanim na mga bagong area. Nagtanim tayo sa bagong area ng ating pong mga tanim na saging na saba. So expansion to. Ayan, so far after few months ay malalaki na, sa kabila ng nagdaan din ito sa bagyo, pero hindi naman natumba. Salamat sa Panginoon. Ayan, kasi mga bata pa naman tong ating mga tanim na to. So nung nakaraang linggo nagkaroon tayo ng naglinis tayo dito sa area na to. Ngayon naman magdidilig tayo kasi hindi sapat yung ambon-ambon na dumating nitong mga nakaraang araw. Kaya kailangan natin na gamitan na ng water pump. Actually, kailangan na rin tayo ditong mag-de-leafing, magtanggal ng mga dahon na may sakit. May kasi katoka yung mga dahon. Sama ko mga boys ngayong umaga, didilig kami. Praise God, dahil alam nyo ba yung ginagamit natin na tubig dito, galing ito dun sa fish pan. May mga tanim tayong tilapia, or meron tayong mga alagang tilapia dun sa fish pan. Kaya nakakatulong actually yon. Yung tubig na ginagamit natin, meron din sustansya yon, galing dun sa mga poops ng mga isda. Ito, mga ka-hillside, mahalaga ang pagpapatubig. Alagaan natin kasi ang saging, matakaw yan sa nutrition, at huwag natin pababayaan sa tubig o yung pagdidilig kasi maapektuhan yung kanilang paglaki. So tutok tayo. Pagkatapos nito maglalagay tayo ng sarili nating ginagawa na fertilizer doon sa ating composting facility. Yan natin uli ito ng compost. Bibigyan natin ito ng lalong-lalo na yung sarili nating ginagawang compost dito sa farm, kasi tried and tested na namin, maganda ang epekto nun sa farm. Sa mga alaga natin, area natin. Tinaniman natin ng saging na saba, mga ka-hillside, mga ka-farmers. So monitoring ang ginagawa natin ngayon, and then nagdidilig na tayo, kasi kulang na po yung ulan. Halos wala na pong dumarating na ulan nitong mga nakakaraang buwan. Kung meron man ambon-ambon lang, hindi yun enough, kasi hindi po niya kayang i-sustain yung pangangailangan ng ating mga tanim na saging na saba. So today, monitoring tayo, tingnan natin kung ano yung mga dapat na adjustment natin na gagawin dito sa farm. Of course, titingnan natin kung may sakit, kung kailangan ba na tutukan natin ng fertilization, paglilinis. Pero nung nakaraang linggo naman, nakapaglinis na kami. Kung makita nyo, medyo although tumutubo na naman uli yung damo, nag-grass cut tayo noong nakaraang linggo. So excited tayo dito sa 2025, dahil may bagong
ano tayo, agricultural venture tayo dito sa farm. Yan po yung pagtatanim natin ng saging na saba. At doon sa mga hindi nakakaalam, bakit daw saging na saba ang tinatanim namin nila itong mga boys, ano? Bakit saging na saba? Kasi nagpaparami tayo ng saging na saba dahil nga ito din ay ginagamit natin, hindi lang tayo after doon sa mga bunga nitong saging na saba. Kailangan natin ng maraming saging na saba kasi ito yung isa sa mga main ingredient natin na ginagamit natin sa ating sariling feeds na ginagamit natin sa ating mga baboy tsaka mga tanim ay sa mga alagang manok. Gumagawa tayo ng sarili nating feeds. Yun yung King's Feeds ng aking anak na ni David Christian. Sariling formulation natin yan dito sa farm. And kung nakikita nyo po yung mga video natin sa babuyan, yun po ang pinapakain po namin, yun yung sarili nating formulation ng feeds dito sa farm. Fermented feeds, plant-based, probiotic rich. Kaya malaki po yung kinalaman ng pag-aalaga namin ng saging doon kasi yung pagkatapos naming harvestin yung mga bunga, itong mga dahon at saka yung puno, yan po yung isa sa mga primary ingredient ng ating pong feeds. Kaya ang target namin 2025 3 hektarya. Medyo yun nga lang, itong El Nino, yung tagtuyot, yung kawalan ng tubig sa na dumarating sa pamamagitan ng ulan ay nakakaapekto sa natin, projection natin. Pero of course, God willing, maano natin yun naman yung projection natin, 3 hektaryang sagingan ang target natin this year. Itong taon na to dapat bago makapagtanim kami ng 3 hektarya para masustain namin yung pangangailangan ng ating pong babuyan. Kasi yung babuyan natin lumalaki din ang requirement kasi dumadami na sila. Sa ngayon ay nanghihingi na lang kami ng nanghihingi muna kami ng mga iba-ibang klase ng saging, pero mas maganda kung saging na saba kasi tried and tested namin, ito yung mas magandang ingredient sa aming ginagawang feeds. Ayan. So okay naman, excited dahil ang dami. So sa mga followers natin, again, yung mga hindi nila maipaliwanag bakit daw itong saba ang napili natin instead of lakatan. We are after yung laki ng puno. Mahalaga yung malaking puno kasi pag malaking puno, mas marami kami magagawang feeds. Kikita na doon sa may bunga, kikita pa kami doon sa paggawa ng feeds. So natitipid namin. Siyempre pag natipid mo yan, savings yan. So pagka savings, income yan sa farm. Yan. So I'm here with the boys. Tuloy-tuloy lang kami. Sinisingit namin itong pag-aalaga sa farm sa mga ginagawa naming maintenance ng at saka development dito sa farm. Pag wala kaming ginagawa, yun, pag walang farm work, tuloy-tuloy tayo sa pagde-develop nitong farm sa pamamagitan ng mga paggawa ng mga facility. Ayan. So yan. So mamaya papasyalan pa natin yung mga area natin. Medyo yung area na to medyo malalaki na. Ayan. So marami na rin tayo ditong hinihintay na mamumunga. So pag namunga, automatic yan. Siyempre susunod doon, harvestin na namin yung pinakapuno niya. Ayan, tingnan nyo yan. Marami na nang namumunga na mga tanim natin. So hindi pa natin natatanggalan ng puso. Pero hintayin muna natin na sumagad ng konti tsaka natin tatanggalin. Dito rin, ang ganda na ng tayo ng ating mga saging dito. Ayan.
So ang mission namin later on dito, tatanggalin namin yung mga sanga ng mga ibang puno na nakakaapekto dun sa sa sikat ng araw, kasi mahalaga sa halaman yung sikat ng araw, no? So marami tayong puputulan ng sanga dito na mga puno para hindi ma-obstruct yung init ng araw. So din, no? Ganda na rin po ng mga tayo ng mga nandito. Pantay-pantay yung laki nila. Kahit na subwal yung ginamit natin dito na pangtanim.